Hello everyone, I'm Ishi Domingo from Children's Ministry, and I want you to know that whether you're watching online or sitting here at church, God is with you. He sees you and He hears you and He knows exactly what you need today. You're not alone and you're not forgotten. So wherever you are right now, open your hearts because God is ready to speak, to move, and to remind how deeply loved you are. As we continue, let's give everything to God, our worries, our hopes, our homes. He's in control and He's with us. Now let's come before Him in prayer. Dear Heavenly Father, we praise you, we glorify your name. Thank you for your love and for all the blessings that you have given us. Please forgive our sins and our shortcomings. As we listen to your words, please open our hearts and give us wisdom that we may truly understand your message. Be with us, O Lord, and continue to bless your people, bless our church, that we may grow not just in numbers, but also in our faith. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Enjoy the service. Happy Sunday! Bagaman tayo po ay nakaranas ng bagyo, baha nung nakaraan, one thing is for sure, mga kapatid, God is still in control. Tama po ba? At yan po ang pag-uusapan natin ngayong umaga as we study the Word of God, holding all things together. At dahil kaupo nyo lang po, I would not ask you to stand, but let us read reverently. Samahan niyo po ako sa pagbasa ng salita ng Panginoon. This can be found in the book of Colossians, chapter 1, verses 15 to 17. Sabi po doon, He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For by Him all things were created, both in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through Him and for Him. Verse 17, He is before all things, and in Him all things hold together. Sabihin niyo nga po yung huling part, all things hold together. At yan po ang pag-uusapan po natin na tayo po ay manalangin muli. Heavenly Father, we thank you, God, dahil lagi po kayong naririto kasama po namin when we gather together in your name. Kapag ang inyong mga anak ay sumasamba at nagpupuri, Lord, ng taos sa aming pong mga puso, Panginoon, ikaw ay naririto, Lord, at kasama namin. Salamat po, O Diyos, at sa aming pong patuloy na pagsamba, sa aming pong pag-aaral ng inyo pong salita, hayaan niyo po na muli niyo po kaming turuan, Lord. Let your Holy Spirit teach your truth, sa bawat isa sa amin, and allow our hearts and our minds to focus on your word alone. Salamat po, Panginoon. This is our prayer in worship on our Lord Jesus Christ. And everyone say, Amen, Amen. Sige po, malakas pong palakpak muli sa ating Panginoon. What we have read contains one of the best statement about our Lord Jesus Christ found in the New Testament. This is aside from what our Lord had taught us sa gospel. At si Apostle Paul ay sumulat po sa mga mananampalataya doon sa Colossae because he is trying to address certain issues na kanila pong problema nung panahon na yon. When you read Colossians chapter 1, you would understand that Paul himself had not encountered personally. Hindi po siya nakapunta doon sa Colossian church. Nalaman niya ang sitwasyon ng mga mananampalataya po doon na kanya pong sinusulatan sa pamamagitan ng lingkod ng Diyos na ang pangalan ay Epaphras. Epaphras. At siya po ay isang Gentile believer at marahil siya po ay nag-consult kay Apostle Paul at sinabi niya ang sitwasyon doon. And before we look at this great statement about our Lord Jesus Christ, there are three things na kanya pong ina-address. And there are
false teaching na kumakalat doon sa Colossian church. Ang una po is about polytheism. Dahil ang influence po ng Colossae ay Greek at Roman, they naturally believe, yung mga tao doon sa Colossae, they naturally believe in many gods. And that's why nung naituro po sa kanila ang tungkol sa Panginoong Jesus, many people there, even the believers, have some thought that Jesus is just one of the gods na meron po ang mundo. Ano po? So he is trying to address that. Another thing is mysticism. Ano po? So maraming spiritual na bagay na naituturo po doon, and many people believe doon sa Colossae about angels and their roles on the people's life. At merong mga supernatural forces that are influencing people. And again, as a spiritual being, some of the false teaching is that Jesus Christ is simply one of those spiritual beings among the many. At maraming pwede kang matutunan sa pamamagitan ng mga rituals at pagkilala sa mga spiritual na bagay. So mysticism, Apostle Paul is trying to address that. The third problem of the Colossian church is that sila po ay bilang Gentile believers, they are being forced to follow certain Jewish rituals, or law na matatagpuan po sa Old Testament, kagaya ng pagsunod sa mga holiday ng mga Hudyo, at sa mga iba pang bagay, mga bawal na kainin, and so on. So these are the three issues na ina-address ni Apostle Paul, and he is trying to prove the point, Jesus is actually God. So that's why sinasabi po rito, ayan, verse 15, He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. And on verse 17, He is before all things, and in Him all things hold together. Let's look at those three great statements na meron at sinabi si Apostle Paul. At ang una po, sabi po doon, Christ is the image of the invisible God. Pwede nyo po bang bigkasin? Pwede po ba nating sabay-sabay na basahin yan muli? Christ is the image of the invisible God. God is a spiritual being. And because He is spiritual, He is not and cannot be seen physically, mga kapatid. So hindi po siya nakikita. Unlike sa sistema o belief system ng mundo, to see is to believe. Tama po ba? And that presents a problem. Kaya maraming tao, hindi lang po yung mga tao sa Colossian church ang may problema sa pagtingin sa Diyos dahil ang Diyos ay hindi nakikita. But sinasabi po ni Apostle Paul, that Christ, our Lord Jesus Christ, is the image of the invisible God. Sabihin nyo nga po, image. And actually, he's referring to something, hindi lang physical image, although we have to remember that when Christ was born on earth, one of the title that has been given to Him is that He is Emmanuel, mga kapatid. Sabihin nyo nga po, Emmanuel. Meaning, He is a God who had been with us. And therefore, historically, ang Panginoong Jesus, bilang anak ng Diyos, ay nakasama ng tao. Siya po ay nakita physically ng mga taong nakasama niya. Katulad ng mga disciples. So, Apostle Paul is not only referring to that physical image, but more so. And we can understand that when we look further, another book in the New Testament called the Book of Hebrews, in chapter 1, verse 3, ay ganito po ang sabi, The Son radiates God's own glory and expresses the very character of God. And Apostle Paul is actually looking at this, as a form of truth. Ito po yung sinasabi niya. When he said Jesus Christ is the image of the invisible God, he is actually referring to our Lord Jesus Christ, showing the very character of God Himself. Hindi man natin nakikita ang Diyos, but pinakita ayan ng Panginoong Jesus kung sino siya. That's why you would remember in the gospel, si Philip, sabi niya sa Panginoon, Lord, show us the Father. Ano po ang response ng ating Panginoong Jesus? Philip, when you see me, you have seen the Father. Jesus is the image of
the invisible God. When He showed compassion, doon sa anak na namatay ng isang widow doon sa Nain, binuhay niya yung anak na yon, nag-iisang anak ng isang widow because of compassion. Sabi po sa gospel, that compassion is the very character of God. When He talked to the woman who was caught in adultery at sabi niya, hindi kita i-judge, go and sin no more. That is reflective of the character of God, mga kapatid. This is what Apostle Paul is saying. Andiyan pa po ba kayo? Jesus Christ is the image of the invisible God. He had shown, He expresses the very character of God. So kahit hindi natin nakikita ang Diyos Ama, nakakasiguro tayo, siya ay Diyos na makapangyarihan, siya ay Diyos na mahabagin, siya ay Diyos na mapagmahal dahil ipinakita yan ng Panginoong Jesus sa bawat isa po sa atin. Amen po ba? The second greatest statement that Apostle Paul has is this, not only that Christ is the image of the invisible God, Christ is the firstborn of all creation. Sabihin nyo nga po, firstborn. At sa ating pong wika, yan po ay panganay. Sino po dito ang panganay? Taas ang kamay. Meron po bang mga panganay? Sa panahon po nila, and even in the Old Testament, yung firstborn ay given special privileges, mga kapatid. Mababasa po natin sa Old Testament, kapag ka firstborn, they were given double portion of the blessing intended for the children. So very special po yung firstborn. But Apostle Paul is not referring to the word firstborn in that sense. The word firstborn dito does not show sequence of being born. It's not referring to sequence, but rather preeminence. Sabihin nyo nga po, preeminence. And that means, greatness, kadakilaan, kapangyarihan. That's why sa Bible, when you look at your Bible, normally makikita yung title dito sa Colossians chapter 1, 15 to 17, the supremacy of Christ. So the word firstborn is about preeminence or supremacy of our Lord Jesus Christ. Okay? The more understandable word ay greatness. Sabihin nyo nga po, greatness. So the word firstborn refer to the greatness of our Lord Jesus Christ. Tingnan nyo po, sabi dito sa Colossians 1:16, for by Him, bakit po He is greater than any creation? Why He is firstborn among all creation? For by Him all things were created. Sa pamamagitan po ng Panginoong Jesus, all things were created. So He was there even before the creation. Bago pa ang creation, andoon na ang Panginoong Jesus. That's why in the New Living Translation, sabi po doon, He existed before anything was created. So that word firstborn refers to the greatness of our Lord Jesus Christ. For by Him, all things were created, both in heaven and on earth, visible or invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, ang Lord po, ang Panginoong Jesus ang lumikha niyan. All things were created through Him and for Him. Pwede po ba nating ulitin yon? Through Him and for Him. Sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Kapatid, lahat ng nilikha sa pamamagitan ng Panginoong Jesus at para sa Panginoong Jesus. Kasama po tayo. Amen? So kaya pag tumitingin po tayo, bakit tayo nilalang ng Panginoon? Okay, para po sa Kanya. Amen po ba? Para magkaroon po tayo ng relasyon, para po sa Kanya. And again, we are referring to that word firstborn. And it means Christ is the highest among creation because He is the one who created it. One of the proof that the word firstborn does not refer to the sequence of being born. When we look at Old Testament, in Psalms in particular, had utilized that word creation, especially in the person of King David. Kilala niyo po si Haring David, hindi po ba? Parang hindi. Kilala niyo po, his life was portrayed, ikinuwento sa atin, sa 1st and 2nd Samuel, and the other passages in the Bible. And marami po siyang nasulat na Psalms.
Okay? David was referred to as a firstborn of kings. King David, sinabi po sa kanya, and I would like you to look at that, Psalm 89, especially verses 20 and 27. Ganito po ang pagkasabi, ito po ay patungkol kay Haring David. I have found my servant David. Ang Diyos po ang nagsasalita dito. I have found my servant David, with my holy oil, I have anointed him. And from verse 20, nagsasabi po ito ng mga bagay patungkol kay King David. At pagdating sa verse 27, sabi po doon, I will also make him my firstborn. Sabi nyo nga po ulit, firstborn. The highest of the kings of the earth. And there we have that word firstborn. Now, you come to think of it, David in his family is not firstborn. Hindi po siya panganay. Amen? Matatandaan nyo po, nung pinatawag yung mga anak ni Jesse, hindi nga po isinama si David dahil siya po ay bunso. So huli siyang ipinatawag. So even by birth, sa kanyang family, David was never firstborn. Siya po ay kabaliktaran, bunso po siya, lastborn. And in terms of kings, David is also not the firstborn king. In other words, he is not the first king of the country of Israel or of the Jewish people. Sino po ang unang hari? Si King Saul. Si King David ay pangalawa. So why did God refer to David as firstborn? And that is what Apostle Paul is saying. King David was said to be firstborn because he is the highest of the kings of the earth. God will make him highest of the kings of the earth. Amen po ba? So ganyan din po ginamit ni Apostle Paul, yung word na firstborn. He is not the first one to be created. Alam niyo po, the reason I'm explaining that because the same verse that we have read that he is the firstborn of creation, other religions are using that particular verse to prove that Jesus is not God. Dahil he is firstborn. Okay? Dahil siya ay parang unang na-create. Hindi po totoo yun, mga kapatid, because Apostle Paul had used the word firstborn to say that Jesus, our Lord, is greater than all creation. Amen po ba? Jesus Christ is greater. And that's why he existed before anything was created. And it actually proved that Jesus is God, mga kapatid. Kaya nga po kumakanta tayo kanina. Dakila ang Panginoon, wala pong kapantay sa Kanya sapagkat siya ay Diyos, mga kapatid. In 1 Corinthians chapter 8 verse 6, giving stress to this truth, sabi po doon, this is written by Apostle Paul, but for us there is one God, the Father. Sabihin nga po natin, there is one God, the Father, by whom all things were created and for whom we live. And the second part, and there is one Lord, Jesus Christ. Sabi nyo nga po, one Lord, Jesus Christ. And through Him, all things were created, and through whom we live. So this is a letter now of Apostle Paul to the people in Corinthian church. He is using the same argument in Colossians. At kung mapapansin niyo po sa inyong Bible, ito ay sa kanyang letter, sa kanyang pagsusulat, biglang naiba yung klase ng pagsusulat. This is now poetry, mga kapatid. Siya po ay nagbago ng kanyang pagsulat at ito po ay tinatawag na parallelism. And whenever, this is an instrument of Hebrew writing na nagpapakita kapag iisa ang idea, mga kapatid, inuulit po nila. Inuulit po nila. So, pansinin niyo po, ang pareho? There is one God the Father, there is one Lord Jesus Christ. You look at their participation in creation, by whom all things were created and for whom we live, and about our Lord, through whom all things were created and through whom we live. So nakikita niyo po ang unity, ang ibig sabihin lang po nun, the Father and our Lord Jesus Christ have joined together in the creation of the world. It is for Him and through Him. So nagkakaisa po ang idea na yan, mga kapatid. Andiyan pa po ba kayo? That is just to stress, Jesus is the firstborn among all creations. The third statement, that the Apostle Paul has is that Christ hold things together. Pwede po ba nating ulitin yon? Christ
together. Yan. Hawakan nyo nga po ang katabi nyo. Tingnan nyo, paano ba ang hold? Ano po? Hold things. Okay? So, hindi po makakawala yan pag hawak-hawak nyo. Ano po? Christ hold things together. And the Apostle Paul is referring to creation, ano po, and something is profound, ano po, dito po sa kanyang sinasabi. And verse 17 is actually the verse, He is before all things, and in Him all things hold together. Alam niyo po, scientists have discovered ano po that when we look at our cells, ano po, when we look at the details sa ating pong katawan, even in the microscopic level, ano po, something is there to hold together. Alam niyo po ba, we have 37.2 trillion cells in our body. An adult body would have 37.2 trillion cells. Napakarami po nun. But what is keeping them together? Scientists have understood there are extracellular matrix na tinatawag. One of those are the laminin. Sabi nyo nga po, laminin. This is a cross-like molecular structure that helps hold the cells together. Kaya nga yung cells, ano po, hindi po sila naghihiwa-hiwalay, ano po, and they join together to form our organs, to form the systems that makes our body. Ano po, so mga scientists po ito, ano po, they understood something is holding our cells together. And sabi po sa Hebrews 1:3, kung babalik po tayo, ano po, sa last part of it, sabi po doon, He sustains everything. Sabi nyo nga po, He sustains. He sustains everything by the mighty power of His command. Again, the writer of the Hebrews is different from Apostle Paul, but they have the same idea. Sabi ni Apostle Paul, our Lord Jesus Christ hold things together. And the writer of the Hebrews, sabi doon, He sustains everything by the mighty power of His command. Whether you look at ourselves or brothers and sisters, you look at the cosmic scene in our universe. Ano po? The current agreement of the scientists is that our known universe, ano po, the observable universe is about 93 billion light years in diameter, mga kapatid. Hindi na nga natin ma-imagine kung ano yung billion. Ano po, yung 93 billion light years across. Ano po, yun po yung span, yun po yung distance ng observable universe. What does it mean, mga kapatid? Ano po, yung layo ng 1 light year, gaano po kalayo yun? It is the distance traveled by light in 1 year. Gaano kabilis po ang light? About 300,000 kilometers per second. And yet, ano po, we are talking of 93 billion light years. Napakalawak po. And the scientist is trying to understand ano po, the birth of the universe and everything that in it, yung vastness, yung distance ano po, ng mga ito, mga kapatid, is really mind-boggling. Alam niyo po ba na ang pinakamalapit na star sa atin called Proxima Centauri is about 4.2 light years away. So if you are traveling at 500 or 300,000 kilometers per second, it would take you 4 years para ma-reach ano po yung nearest star natin. The universe is vastly space, mga kapatid. But why does the planets, why does the galaxies, why does the stars seemingly follow a certain observable orbit, ano po, and path na hindi po sila nagkakagulo-gulo? They know something is keeping that together. The current scientific understanding is that the observable universe is just 5% normal matter. Ibig sabihin, what we see is just 5%. And 27% is called dark matter. And about 68% is called dark energy. They know that, they know that there is dark matter. They know that there is a dark energy because they can observe its effect. Hindi man nila nakikita, pero nakikita nila yung effect with the observable matter, mga kapatid. So what is keeping that together? Kaya nga po na-invento about 2 years ago, we have the James Webb Space Telescope that is now the most powerful space telescope that has been placed in the sky. And about several months ago, yung largest ground-based telescope has been operational. That is the Rubin Telescope that was set up in the mountains of Chile.
all of it, is designed to understand, the greatness of the universe and what is it that is holding things together. So even the scientists, they know something is holding it together, mga kapatid. But for the Christians, when we are reading the Bible, it is not actually something. It is someone. Amen po ba? In the book of Isaiah, ganito po ang sinasabi, Isaiah 44:24, "Thus says the Lord, your Redeemer." Sabi niyo nga po, Redeemer. We have to understand, Isaiah is a prophecy. What he had written, ay something to come. Now, alam natin, sino po yung Redeemer na yon? Sino po yung Redeemer na yon? Our Lord Jesus Christ. Your Redeemer who formed you from the womb. I am the Lord who has made all things. You alone stretch out the heavens, who by myself spread out the earth. Mga kapatid, what scientists wanted to discover as something, for the believers, it's already discovered and it is revealed. It is someone, it is the person of our Lord Jesus Christ. He holds all things together. Pwede po ba natang palakpakan ng Panginoon? He holds all things together, mga kapatid. And because of that, since our Lord Jesus Christ, our Lord, our Creator, holds all things together, what does it mean to us, mga kapatid? Kaya nga po, kahit abutin tayo ng bagyo, makaranas tayo ng mga pagbaha, we are not discouraged. We will still believe that God is in control. Tama po ba? Because if He can hold the creation together, kapatid, kaya niyang i-hold ang buhay mo. Tama po ba? And because of that, there are three things na ating pong iiwan. Okay. Apostle Paul had given 3 therefores dito sa kanyang pagsulat to the people of Colossae. And the first therefore ay in Colossians 2:6-7, sabi po doon, "Therefore, as you have received Christ Jesus the Lord," sino dito tinanggap nyo na ang Panginoong Yesus? Sabi ni Apostle Paul, "So walk in Him." Sabihin nga po natin ng malakas, walk in Him. Having been firmly rooted and now being built up in Him and established in your faith, just as you were instructed and overflowing with gratitude. Tinanggap mo na ang Panginoong Jesus, kapatid, lumakad ka sa Kanya. We are familiar with that word, to walk with God. And that means to walk alongside with God. But what Apostle Paul is saying, you walk in Him. The preposition in actually means to or toward to. Ginagamit natin yung in, lalo na pag tayo ay pupunta sa isang enclosed space. You walk in the worship area. You walk in the house. So what Apostle Paul is saying, you walk towards our Lord Jesus Christ. Ano man ang mangyari sa'yo, lagi kang palapit sa Kanya. Amen? You walk toward inside His will. Huwag kang lalayo sa Kanya. May bagyo man yan, may baha, hindi ka dapat lumayo sa Kanya bagkus lumapit ka, kapatid. You walk in Him because He holds all things together. Kung naniniwala tayo, God holds all things together, that Jesus Christ holds our life together, walk in Him. Lagi po tayong papalapit sa Kanya. Sabihin nyo sa katabi nyo po, huwag kang lalayo sa Kanya. So that's one thing we should do, mga kapatid. The second is this, focus on Him. Sabihin nyo nga po, focus on Him. Therefore, no one is to act as your judge in regard to food and drink. Verse 16 and 17. Another, therefore, no one is to act as your judge in regard to food and drink or in respect to a festival or a new moon or a Sabbath day. Remember, ito po yung ina-address niya. Okay? Things which are only a shadow of what is to come, but, sabi po ni Apostle Paul, the substance belongs to Christ. In other words, the substance of this life is not the do's and don'ts. The substance is our belief in our Lord Jesus Christ. And that's what matters. Alam niyo po, maraming tao ayaw nila maging Christian because they are thinking of the do's and don'ts. Ang Christianity ay hindi po do's and don'ts, mga kapatid. It is a relationship with our Savior who hold all things together. So what really matters is our relationship with Him. Yung pagsunod sa do's and don'ts, susunod na lang yan. Pero ang mahalaga, naniniwala ka ba sa Kanya? Amen po ba?
So focus on Him. That's why it's also Apostle Paul who said, ay hindi ko pa nga na-perfect yan eh. But one thing I do, sabi po niya, okay, I forget what is the past and look forward to what is ahead. Kapatid, ano bang naranasan mo sa buhay? Hindi ba maganda yung past mo? Kalimutan mo yan. The substance is our Lord Jesus Christ. Kapatid, sa Panginoong Yesus, may bago kang pag-asa. Yun ang mahalaga. And so focus on Him. Focus on Him. And the third point is this, live with Him. Sabihin nyo nga po, live with Him. Colossians chapter 3 now, verses 1 to 3. Therefore, if you have been raised with Christ, keep seeking the things that are above. Focus on our Lord Jesus Christ, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on the things that are above, not on the things that are on earth. For you have died and your life is hidden with Christ. Your life now is hidden with Christ. Not only you have to focus on our Lord Jesus Christ, kapatid, yung buhay na to, it's not just about us. Amen po ba? Sabi ng Panginoong Yesus, life does not consist in the abundance of our possession. Ang goal ng buhay, hindi maging masaya ka. Hindi lang yun ang goal ng buhay, kapatid. Ang goal ng buhay natin, magkaroon tayo ng tunay na relasyon sa ating Panginoong Yesus. Dahil pag natapos ang buhay na ito, sa Kanya rin naman tayo babalik. Amen po ba? So live with Christ. Live with Him. Yung pamumuhay mo, lagi mong isama siya. Sa ginagawa mo, lagi mong isama siya. Sa iniisip mo, lagi mong isama siya. Sa mga minimithi mo, lagi mong isama siya. Sa iyong mga kinakaharap na problema, lagi mong isipin, kasama mo siya. You live with Him. We live with Christ, mga kapatid. Bakit po? Because our Lord Jesus Christ hold all things together. Yun po ang mahalaga. Kaya tayong panghawakan ng ating Panginoon. Kung ang creation, kaya niyang hawakan, Panginoon. Di ba? Kayang hawakan ng Panginoon. Kapatid, yung buhay mo, kayang hawakan ng Panginoong Yesus. Pagpalain tayo ng Panginoon. God bless you, brothers and sisters. Hallelujah. Pwede po natin muli purihin ang ating Panginoon. At pwede po natin itaas ang ating mga kamay. Hallelujah. Ikaw lamang ang tunay na Diyos na aming sasambahin. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa.
Hallelujah. Malakas pong palakpak para sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Panginoong Jesus, ikaw nga po ay dakila, ikaw ay aming nag-iisang Diyos. Salamat po Diyos Ama sa inyo pong pag-gather sa amin today. Father, we thank you for the blessing of your word. At hayaan mo, Panginoon, dalhin po namin ito, God, maging gabay sa aming pong pamumuhay, Lord, at lagi po kaming maniwala. God, hawak mo ang buhay namin, Lord. In fact, hawak mo po ang lahat. Salamat po, O Diyos. Lord, aalis po kami sa lugar na ito, dala ang pagpapala, Panginoon, ng inyong pong salita. And I pronounce blessing for all your people who are here today, God. Ang inyo pong patuloy na gabay at pagpapala, Panginoon, ang kanila pong maranasan, ang inyo pong provision, Lord God, ang kanila pong makamtan, at kung meron mang may sakit o karamdaman, Lord, hayaan mo ma-experience nila ang kapangyarihan ng iyong pagpapagaling. Salamat po, O Diyos. Sa iyo po ang papuri, ang aming pagsamba, at patuloy na pagdakila sa ngalan ng aming Panginoong Yesus, ang aming manunubos, ang aming Creator. Ang lahat po ay magsabi ng Amen.